Lipad tayo sa hilagang kaldurang bahagi ng Luzon sa isang bayan ng Ilocos na may isang pinakamalaking batingaw. Sa tuwing buwan ng pagtatanim ng tabako, may mga nakatokang salita nagpapatunog ng batingaw. Paniniwalaan kasi ang tunog nito ay nagdudulot sa kanila ng masaganang ani. Bukod pa dun ay masarap sa patinig ang tunog nito. Nakarating sa kanugnog na nayon ang masaganang tinatamasan ng kabilang bayan dahil sa kanilang manipis na ani at bukod pa sa pinipeste pa kinainggitan nito ng kabilang nayon. Agad na nagbalak ang mga taong bayang ito ng masama. Nais nilang kunin ang pinaniniwalaang pinagmumulan ng swerte ng batingaw para lamang sa kanila at kanilang isasagawa yun sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Sa kabutihang palad, nalaman ng mga taong sa bayan na may batingaw ang masamang plano. Kaya't isang gabi, bago ang pagtanggang paglusob, nagtakda sila ng grupo ng mga kalalakihan na magtago ng batingaw. Napagkasundoan ng lahat sa kagubatan na lamang ibaon iyon dahil masukal at malawak iyon. Maliwanag ang gabi at bilog ang buwan, tahimik ang buong bayan habang ang grupong inatasan dali-daling dinala ang batingaw sa kagubatan. Ilang oras na nakalipas, dumating ang mga taga-kabilang nayon. Naghari ang kaguluhan, nagtagisan ng dugo at sa pagkalat ng mga apoy. Lahat ay nadabay subalit walang sino man nagsalita. Nabigo ang taga-kabilang nayon sa kanilang pakay. Bagamat nagtagumpay sila sa pagprotekta ng batingaw, mayroon pa sila sa napakamaliit na problema. Hindi nila maalala ang lokasyon ng pinagbaonan nito. Lumipas sa mga buwan hanggang sa maging mga taon, nakalimutan ng lahat ang tungkol sa batingaw. Labis man silang nalulungkot sa pagkawalan nito hanggang isang araw may mga dalagang napadpad sa bahagi pinagbaonan ng batingaw. Napansin nila ang isang puno na may mapulang bunga at tila upa ang hugis. Sinubukan nilang sungkitin ang bunga at kainin ito. Binalikan nila ang tinungay ng mga dalaga dahil sa hugis ng mga bunga. Naisip ng mga matatanda na hukayin ang kinaroroonan ng batingaw. Hindi sila nagkamali. Doon nga naitago ang mapagpalang batingaw. Nagdiwang ang mga tao sa natuklasan. Muli nilang ikinabit ang batingaw pabalik sa puno at tinawag may kopa. Hindi naglaon ang naging makopa ang bigkas. Aralay, magtanim ng batingaw para tumubo ang makopa. Parang pamilyar to ha. Medyo lang.